Ayan, blessed evening everyone. Tonight is the night that the Lord has made. Charot. Ayan lang po. Ngayon po, ang ating midnight devotion po ulit. Ipapakilala ko po muna ang gagamitin ng Lord sa gabing ito. Unang-una na po dyan, ang ating opening prayer. Ayan po, si Kuya Justin Manalo. Nandiyan na po ata siya sa tingin ko. Tapos, susunod po ito ng ating praise and worship ng Ministry. Testimony, ako po, inyong moderator, Kyle Punong Bayan. Ang Word of God, mamaya na po natin i-introduce. At susunod po ito ng prayer for the church and country ni Kuya Adam. At kung hindi man po makahabol si Kuya Adam, magtatap na lang po kami ng pwede po mag-pray. At sa announcement, ako rin po ang naka-assign at sa ating closing prayer ay si Kuya Ronel Lonto. Ayan, mukhang wala pa rin po si Kuya Ronel, kaya magtatap na lang din po tayo kung hindi man po siya makaabot. Ngayon, inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay mag-open ng camera. Ayan po. Para po makita po natin ang magaganda ninyong mga mukha. Ayan po. Ayan, hello po ulit. Ngayon, papangunahan po tayo ni Kuya Justin sa ating opening prayer. Magamit. Let's pray po, youth. Heavenly Father, maraming salamat po, Lord God, sa araw na to, Lord God, na inyong ipinagkaloob po sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nagkaroon kami, Lord God, ng ganito magsasama-sama, Lord God, upang mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, bago ang lahat, nagpapakumbaba po ang bawat isa sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Lord God, sa aming mga pagkakasala. Siya sa atin, Panginoon, ng puso ng bawat isa, Lord God. Linisin mo kami ng inyong banal na dugo, O Panginoon. Sa mga naging kasalanan namin sa aming kapwa, Panginoon, sa mga nasabi namin sa kanila, nagawa, naisip, Panginoon, sinasadya man namin to o hindi, Panginoon. Hayag man to o hindi, Panginoon, patawarin mo kami. Linisin mo kami ng inyong banal na dugo, Panginoon, nang sa gayon, Lord God, ay maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa inyong harapan, O Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa inyong kapatawaran, Lord God, na ipinagkaloob, Lord God, sa bawat isa. At ngayon, Panginoon, sa aming Lord God, ang lahat ng lalabas sa kanyang labi, Panginoon, ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Lord God, ang nawalog i-ready niyo rin po, Lord God, ang puso ng bawat isa, Lord. Maisabuhay, Lord God, at itanim namin sa aming puso, Panginoon, Lord God. At tulungan niyo rin pa kami, Panginoon, Lord God, na ibahagi rin, Lord God, ang aming matututunan, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa, Lord God, nakakakilala sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Lord God, i-bless niyo, Panginoon, ang mga buhay, Lord God, na mga inyong gagamitin, Lord God, at sa mga, Lord God, sa mga kabataan, Lord God, na andito, Lord God, na naglaan ng oras, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na itong ginagawa namin, Lord God, ay hindi, Lord God, kaaksayahan ng oras, Panginoon. Hallelujah. Ito ay sa makabuluhan, Lord God. Andito kami, Lord God, upang matuto, Lord God, upang lumago at magpalalim, Lord God, sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord God, I pray din, Lord God, na hindi makakilos ang kaaway, Lord God. Hawakan niyo po, Lord God, ang mga internet connection, Panginoon, ng bawat isa. Nang sa gayon, Lord God, ay maayos, Lord God, namin marinig at maintindihan namin, Panginoon, ang mensahe, ang inyong mensahe na nadadali ng inyong anak, Panginoon. Ito lang po ang aking panalangin, Lord God, na may papuri pa sa salamat. In Jesus' name, Amen.
on, let's sing together. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me. Take me as you find me. All my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. It's Jesus. Shine your light and let the whole world see. Sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King. Oh Jesus, shine your light and let the whole world sing. We sing it for the glory of the risen King. Ayan, amen po. Grabe po. Nagkaroon man po ng technical difficulties pero hindi po hinayaan ng Lord na hindi tayo makapag-worship sa Kanya. Ayan po. Ngayon po, may I request everyone po to open their cameras para po wait lang. Ayan, may I request everyone to open their cameras para po makita po natin yung isa't isa kahit po online lang po. Ayan, kung hindi man po hadlang ang pag-open natin ng camera, please open it po. At also ngayon po, I also welcome po sa mga bagong kakapasok lang or kaka-join lang sa ating mga Zoom meeting. Ayan, welcome po sa gabing ito. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating testimony. Ayan, lahat po ay pinagpala ng Lord. Alam ko po yan,
Paki-heart react nga po kung nandyan po kayo. Lahat ng mga pinagpala ng Diyos. Ayan, sige po. Welcome po. Ayan, welcome po kay Ariel. Ayan po, sa mga bagong join. Alam ko po meron pa pong isa kanina eh. Ay, no, wala po siya. Ayan, tayo pong lahat ay pinagpala ng Lord. Kaya sino pong matapang na unang magbibigay or magbabahagi ng kanyang testimony or pagpapasalamat sa Diyos? Ayan po. Mag-aantay po ako. Ayan po, may nag-raise ng hand. Sige po, si Angela, ayan. Paano? Hello po. Rinig Hello, po ba? rinig. Rinig po. Yes po. Ayan po. Nagbabalik lang po ako ng papurit pasasalamat sa Lord. Kasi po, finally po, after po ng 3 days na nilalagnat po ako ng pabalik-balik. Tapos, sobrang lala po ng sore throat ko. Ngayon po is magaling na po ako. Kasi parang 3 days po na tuloy-tuloy. Tapos hindi na po ako naka-attend ng Sunday service sa main po. Dahil po sobrang after po ng service sa Dream Homes, bumalik po ulit yung lagnat ko. Pero ayun po, andun po talaga yung pag-heal po ng Lord. Kaya parang answered prayer po talaga to. Ayun. Nagbabalik lang po ng papurit. And amen po. Tunay po na si Lord po yung magpapagaling sa atin at magpapabuti ng ating pakiramdam. Ayan. Salamat sa buhay mo, Ate Angela. Meron po ba, bago po tayo dumako sa ating Word of God? Ayan. Huwag na po kayong mahiya. Meron po ba ditong binigay po na word ang Lord this week? Meron pong nakapasok sa mga school na gusto nilang pasukan or kung ano man po yung blessing na binigay sa inyo ng Lord this past few weeks, this past few months. Ayan po, may tinuturo po si Ate Rain. Ayan, nagtuturo po si Ate Rain. Meron po ba? Ayan po, sa mga James daw po dyan. Shout out daw po. Baka po meron pong gusto pa. Magbibilang po ako in 1, 2. Hindi, joke lang po. Ayan po. Nag-aantay po ang Lord. Huwag na po kayo mahiya. Meron po ba? James. Oh, House of James. Yung dalawa muna sa James. O, yung dalawa daw po. O, sino po kaya yun? Si Ate Ashley daw. Ayan po, nagtuturuan sila. Sige po, huwag na po kayo mahiya. Ibigay po natin yung papuri sa Lord. Si Ate Lady daw po, ang dami po pala eh. Ayan, hello po. Sige ate. Rinig po. Po. Si Rain talaga may kasalanan. Charot lang. Pero all glory to God po. Kasi po, ayun po, sa nangyari po kanina, nagkaroon po ng gawad parangal sa CBSU and isa po kami sa mga pinagpala ng Lord na makasama po sa Vice President list po. And ayun po, all glory to Him po kasi siya po yung sumama sa akin din po all throughout the journey. Kasi po, as a major sa science, wala po talagang consideration sa major po namin. Pero bagamat ganun pa man po ay mabuti po ang Lord talaga kasi
ayun po, kasama pa rin po sa scholarship and nakasama po sa awarding kanina. So, all glory to him po. Amen. Congrats, ate. Tunay nga po na yung favor po talaga ng Lord ay nasa kanyang mga anak. Ayan. Sino pa po? Meron pa pong tinuturo si Ate Rain. Sa House of James po pala. Pero yung pangalan niya, si John. Ayan. Unmute lang po. Ayan. Mukhang nahihiya po sila, oh. Sige, ako muna. Tapos susunod yung joke lang, no-pressure. Hindi, ayun. Tulad ni Lady. Same din ako ng ipagpapasalamat. Pero matagal na din kasi ako hindi nagpapasalamat about sa ACADS ko. Kaya, yun, lubusin ko na ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sinamahan niya po ako throughout the second year. And, yun, hindi man tulad nung effort ko ng first year yung ginawa ko. Pero grabe pa din yung grace ng Lord sa akin na, ayun, pasok pa rin ako sa Vice President Lister. Wait lang, hiningal ako. Bakit kasi ako? Tapos yun, napasalamat ako sa Lord kasi yung mga taong nakapaligid din sa akin ay mga good influence, ganon. Masasabi ko na good influence sila kasi tinutulungan nila ako, ganon. And sa mga tao na ginamit ng Lord para sa mga pambaon ko, pati sa mga help din nila. Yun, nagpapasalamat ako sa Lord sa lahat-lahat, sa tao na ginamit niya, sa strength, and sa motivation na mag-aral. Yun lang po. Thank you. Next na daw si Edison. Ay, congrats po. Ayun, nagtuturo po talaga si Ate Rain. Congrats, Ate Rain. Oh, next daw po. Ayan. Huwag ka na pong mahiya, Kuya Edison. Unmute ka na po. Ayan, oh. Dami pong supporter si Kuya Edison. Sige po. Sige po. Hello po. Ayun, wala decision ka rin. Ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi katulad po nung kila Lady tapos kila rin na napasama sa Vice President list. Then, hindi ko inakala. Dapat hindi talaga kasi ako mapapasama doon. I mean, pasok siguro yung average. Pero, thank you din kay Rain kasi nung pinorward niya sa akin na message, hindi dapat ako mag-a-apply no, mag-fill up nun sa Google Form. Then, ayun, nagpapasalamat ako kay Rain tsaka kay Lord kasi hindi ko ina-expect na mapapasama sa ganong award. Then, kanina lang din, before ako mauwi, share ko lang na dapat mawawala yung phone ko. Then, ayun, thank you din sa manong driver. Tapos kay Lord kasi hindi niya pinabayaan at nabalik sa akin. Yun lang po. Thank you. Amen. Grabe, glory to God sa lahat ng mga nakasama sa Vice President. No? Tama ba yun? Lister? Tama man yun. Congrats po na grabe po yung yung grace and yung glory po ng Lord na nag-overflow sa kanyang mga anak. Ayan, congrats po sa lahat ng nakakuha ng awards. Ayan. Meron pa po ba na gusto pong magpasalamat kahit last na po? Bilang po ako 5, 4, 3. Okay po. Mukhang wala na po. Sige po, dadako na po tayo sa ating Word of God.
papakilala ko po muna yung gagamitin. Isa po siyang kabataan na nagagamit ng Lord sa Dream Homes, House Church. Ayan po. Isa po siya dun sa mga worship ministry, nasa worship ministry po. At sa naman po sa Multimedia Ministry, grabe din po yung paggamit sa kanya ng Lord, and especially po sa mga young people. Grabe po yung inspirational words po na nakakuha po natin sa kanya. Kaya pakilala na po natin. Huwag na po natin patagalin. Si Ate Irish Mendoza. Ingay ito. Hello. The new you. Rinig ba yung yung sound sa labas? That's my ate. Or hindi naman? No, you. Sa amin po. Okay lang? Ayan, sige. Gusto ko naka-open cam kayo. Ayoko nang naka-close cam. Pwedeng mag-open? Ayan, yung mga leaders. Yung mga leaders ng houses. Paka-open para sundan kayo ng mga members niyo. Ayan o, walang nag-open. Sige, di ako mag-start pag di kayo nag-open cam. Open cam kayo, guys. Ayan, mga nag-open na. Thank you. Pilito naman muna kami. Ayan, so, sabihin niyo sa akin pag super lakas nung anong sound sa labas kasi may KKK dito. Ayan, so, kamusta kayo, guys? Si Kuya Ian kasi. Charis. So, ayun. Pa-present po tayo ng PPT, Kyle. Ayan, thank you po sa mga nag-open ka. Ayan. Sige, habang hinihintay natin yung PPT, mag-pray muna tayo. Yes, Lord. Ayan, wala pa yung natin. Yung PPT. Hello. Ayan, hindi ko kayo makita. Wait, nawala yung ko. Ayan. Akin na ba yung PPT? Or lag lang sa akin? Ayan. So, ang verse natin ay matatagpuan sa Jeremiah chapter 1. Ayan, Jeremiah chapter 1 verses 4 to 7. So sabi dito, the Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my prophet to the nations. O sovereign Lord, I said, I can speak for you. I'm too young. The Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and whatever I tell you. So ito palang verse na to, ginamit pala to ni Pastor Ness nung unang ibinaba yung theme na to. Pero wala kasi ako nun eh. Wala ko ng 2 p.m. service. Pero ito pala yung main verse niya. Kanina ko lang nalaman. And itong verse na to, ay ito din yung devotion ko nung Sunday. Ayan, so sabi dito, di ba sabi ni Jeremiah dito, I can speak for you, I'm too young. Pero sabi ng Lord, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. So kung makikita natin, parang no choice si Jeremiah, wala siyang magawa kundi sundin si Lord. Kasi sabi ni Lord, you must
So, wala siyang choice. Ibig sabihin, hindi siya binigyan ng choice ng Lord na mag-no. So, ang binigay lang sa kanya ng Lord, dapat mag-yes siya. Kasi sabi dito, must. Ayan. So, kung i-rate mo ang puso mo from 1 to 10, gaano ka kawiling magbahagi ng salita ng Diyos? Ayan, sige. Maggamit kayo ng chat box. Ayan, 10, 8. Sige, yan 10. Kayo sa mag-rate kayo. Ayan, 8. Yung iba. So, yung iba po, be honest ha. Ayan, 7.5. 7. Uy, di ka mabilang yung kay Ashley. Ilan to? 1. Ako 17. Ayan. So, yun. Thank you po sa mga 1 minute. Ayan. So, thank you po sa mga sumagot. Ayan. So, pero yung iba sa atin, hindi pa talaga siya fully 10. Yung iba parang may kulang pa. So, ang tanong, what hinders you from sharing Jesus? So, ano pa yung napigil para ibahagi siya? So, like Jeremiah, di ba, ang dahilan niya, sabi niya kasi, Lord, I'm too young. So, tayo kaya, I can speak for you because of, ayan. So, pili tayo dito. So, di ba yung iba, hindi pa makasagot ng 10. So, tingin nyo, ano dito yung bakit hindi pa fully maging 10? A, my age. Kasi Lord, parang pa ako kasi masyado pa akong bata. Baby face kasi ako, Lord, baka di nila ako paniwalaan. Ganun ba? Letter B, my skills and abilities. Lord, kasi shy type kasi ako Ayoko kasi sa mga madaming tao, ganon. O kaya Lord, kasi nabubulol ako, ganon. Or letter C, Lord, kasi baka asarin lang nila ako, baka i-persecute lang nila ako. Letter D, kasi Lord, may trials pa ako ngayon may personal battles pa ako, hindi ko pa kayang mag-share. O letter E, ayan, lack of compassion. Ay Lord, wala kasi akong burden wala akong burden sa sa iba. Or letter F, all of the above. Ayan. Yung may sumagot, ayan, letter B, dahil sa skills and abilities. Yung iba, none of the above. Yung wala dito. Letter C, persecutions. Ayan. Thank you po sa mga sumagot. Letter G. Ayan, letter G kasi wala dito sa choices. Ayan. So, lahat po tayo dito, di ba, ay nakatanggap na sa Diyos. Amen po ba? Ay, walang nag-amen. Sige, okay lang. Ayan. Amen. If amen, we are all destined and called to proclaim God's word. Ibig sabihin, walang exception. Kung tinanggap mo ang Lord, dapat magpahayag ka. So, di ba, pag tinanggap mo si Jesus, so simula pa lang yun kasi ng pagsunod mo. So, analyze yourself. Follower ka ba or believer lang? Nasunod ka ba o naniniwala ka lang sa Diyos? Kasi, di ba, magkaiba po ang sumusunod sa naniniwala lang. So, pag sumusunod ka, syempre, ina-obey mo ang Lord. So, yung commands niya at yung pagbabahagi ng salita. Pero kung naniniwala ka lang, ikaw ay nagsisimba lang, tapos after nun, uuwi ka lang. So, naniniwala ka lang, pero wala kang pagsunod. So, sabi ng Lord, don't just believe that Jesus resurrected and has rescued, saved, and restored you. So, act upon it. Get up. So, ipakita at ihayag mo ang Diyos na buhay at kung paano kanya iniahon at iniligtas. So, hindi dapat na, ay, okay na, ligtas na kasi ako So, kailangan, ibahagi mo kung paano ka binago ng Lord, kung paano kanya niligtas. So, tayo, ayan, magtaka ka kung wala kang burden sa puso mo patungkol sa mga nawawala o sa mga di pa nakakilala. Ibig sabihin nun, there is something wrong in your heart. Ayan. Ayan. It means there is something wrong in your heart. Siguro ngayong gabi, Lord, oo nga, no? Ba't parang wala akong burden for the lost?
Kung wala o nakukulangan tayo sa burden natin sa iba, paano kaya tayo magsisimula? Ayan, kasi hindi pwedeng mag-share tayo nang wala tayong burden sa puso. Amen po ba? Kasi bakit ba tayo mag-share para lang sa wala? So kailangan talaga meron tayong burden na abutin yung mga nawawala. So kung wala o nakukulangan ka pa sa burden natin sa iba, so paano kaya tayo magsisimula? So dito po tayo papasok sa ating message. Ayan, intro lang yun guys. Wala pa talaga yun. So ayan, it must all start with love. Ayan. So love saan or kanino? Ayan, so ang title po natin for tonight, sige po, make love your foundation. Ayan, so itong love na to, nagrema talaga siya sa akin kasi nung Sunday, may nag-testify dito. Sabi niya, paano nga yun? Kulang yung pray, care, share kung walang love. Tapos sa 60-day naman namin, nag-discussion kami. Sabi doon, parang walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung walang pag-ibig. Tapos, nung Friday naman, yung care group namin online sa mga kaklase ko, tinanong ko kasi sila, sabi ko, ano yung life verse nyo? Tapos yung isa doon, sabi niya, ano siya di niya maalala yung verse, pero all about love din yun. Sabi niya, kung wala daw pag-ibig, ganun, wala lang din saysay ang lahat. So, eto talaga, sa tingin ko, ang ibinigay sa atin ng Lord. Sabi ng Lord, paano tayo magsisimula? Ay simulan natin sa pag-ibig. So, love, saan or kanino? So, number 1, love for God. Ayan. So, you must love God. You must first love God in order to love and share Him to others. Ayan. So, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos? So, simple lang yon. So, if you live according to what it pleases Him. So, sabi sa Romans 12, ayan. So, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ayan. So, your life must be different from the world's standards. Meaning, all you do na dapat ay yung mga bagay lang na makalulugod sa Lord. So, kung di maayos ang buhay mo, ayan, kung evident pa din sa'yo ang dati mong buhay, you cannot be a living testimony. Kung sa bahay pa lang, ayan, ligwak ka na, sa kaibigan, sira na yung patotoo natin, paano pa tayo mangangaral sa ibang tao? So, kunyari, sa loob pa lang ng family natin, ang dami nang maisubat sa atin. Ito, ganyan ka, ganyan ka. Tapos pagdating natin sa kaibigan natin, ito, ganyan naman yung si ano eh. So, paano pa tayo mangangaral sa ibang tao? So, sabi ng Lord, you will not be effective if the fruit of the Holy Spirit is not seen in you. Ayan, ang sakit naman ng Lord. Ayan, kung hindi pala nakikita sa iyo ang bunga ng banal na espiritu, never kang magiging effective. Kasi syempre, ang salita ng Diyos, dapat nakikita yan unang-una sa buhay mo. Ayan, so sabi sa Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So, kailangan daw yung mga gawa natin nakikita ng iba. So, magtataka yan, uy, bakit ang bait nito? Bakit mapagbigay ito? Bakit may self-control to? Bakit kahit pikunin ko to, hindi pa din to nagagalit? So, kailangan makikita nila yon sa atin. Kasi sa paraang yon, magtataka sila, uy, sino ba tong Diyos na sinasamba nito? Bakit parang iba na to sa dati kong kilala? Parang makikita talaga nila na may nabago sa buhay mo. So sabi nga sa Galatians 5, verses 22 to 23, ayan. So sabi dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. So love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So there is no law against these things. So ibig sabihin pala,
kung tunay pala nating mahal ang Lord, dapat itong fruit na to ay nakikita sa buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin na may love ka pero wala kang joy, wala kang peace. So lahat 'yan ay nagkakalakip-lakip. So ibig sabihin kung may love ka sa Lord at sa ibang tao, so lahat 'yon magpo-fall. So kung meron kang pag-ibig, mahaba yung pasensya mo, meron kang peace, mabait ka sa ibang tao, at marami pang iba. Ayan. Sabi din, intimacy is the key for you to love and know God more. So kung malapit ka sa Diyos, mas makikilala at mas mamamahal mo siya. So hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, mahal na mahal kita, pero hindi ka nagde-devotion. Ayan. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, I love you, pero sa isang araw, hindi mo naalala na mag-devotion. Hindi mo naalala mag-pray. So, sabi nga, para tayo ay lumalim sa pagmamahal natin sa Diyos, go back to the basics. Ano ba yung basics? Siyempre, read the Bible, mag-pray tayo, at magkaroon tayo ng fellowship. Ayan. So, pag sinabing fellowship, ito yung kunyari, yung midweek, yung prayer meeting. Ayan, katulad ito, Unite Devotion. So, para mas makilala at mas mamahal natin ang Lord, so kailangan gawin natin ang mga bagay na to. Ayan, sabi din sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. So, ano ba yung commandments ng Lord? Ayan, so sinamarize na ngayon, di ba, sa dalawa. So, again, kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat ng utos niya. And it includes living righteous and sharing His word. So, ibig sabihin pala, pag mahal ko ang Lord, hindi lang dapat sa bibig. So, kailangan nakikita yon sa pamumuhay ko. So, dapat, bago tayo mag-share sa kapwa natin, dapat sure tayo na mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Ayan. Kasi kung hindi natin mahal ang Lord, hindi natin kayang mag-share sa ibang tao. Ayan. So, number 2. Ayan, mabilis lang. Kala nyo mabilis lang to, pero nakakailang minutes na ako. 11 minutes. Ayan. Number 2, love for others. So, sabi sa John 13:34, so now I am giving you a new commandment. Love each other just I have loved you. You should love each other. So, kung paano daw tayo minahal ng Lord, so kailangan ganun din ang pagmamahal na ibigay natin sa ibang tao. And sabi sa Colossians 3:14, ayan. So, above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. So, pag pala binalot natin ang sarili natin ng pagmamahal, so magkakaroon daw pala tayo, pagbubuklod din pala tayo, at magkakaroon tayo ng pagkakaisa. So, eto, kung hindi mo mahal ang ibang tao, you cannot genuinely share Jesus to them. So, kung hindi mo sila mahal, baka magawa mo lang mag-share out of obligation sa church. Ay, mag-share ako kasi ito kasi yung theme namin for this month Sabi kasi ni Pastor, kailangan ko daw mag-share kailangan daw kasi to bilang Kristiyano. So kung ganun lang ang motivation natin, so hindi talaga tayo tunay na kalulugod sa Lord. So kailangan pala mauna muna ang pagmamahal. So sabi dito sa Romans chapter 12 verses 9 to 10, ayan. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection. And take delight in honoring each other. So sabi dito, huwag ka mag-pretend. Ayan, sino dito yung pinaplastic lang yung iba. Ayan. Charis. So sabi kasi dito, huwag ka magpanggap na mahal mo ang iba. So, pasalamat ka kasi team namin to sa church kaya kita share-sharean Kailangan kasi namin makapag-share. So, hindi dapat ganon. So, kailangan mahal mo talaga sila para ikaw ay makapag-share. So, sabi din dito, hate what is wrong. So, ibig sabihin,
Ayan, challenge daw kasi. Uy, pwede ba kitang sharean? Kasi challenge namin to eh. So, hindi dapat ganon, guys. So, hindi pwedeng, sige, bukas magiging mabait ako dito sa classmate ko kasi kailangan ko siyang sharean eh. Kasi sama-sama niyang tao eh. Kailangan niya talaga si Lord. So, hindi dapat ganon yung puso natin. Amen ba? Ayan. So, hindi dapat ganon. So, kailangan genuine ang pagmamahal natin. So, sabi dito, hate what is wrong. Ibig sabihin, makita man natin sila na nakakasala, kailangan, hindi yun yung tingnan natin. So, hindi kailangan yung sin, yung titingnan natin, kundi, kailangan magkakaroon pa din tayo ng hope na, ay, kahit ganito to, alam ko na babaguhin to ng Lord. So, sabi nga, don't condemn the person. So, kailangan, mas mahalin mo siya. Kung feeling mo mas naliligaw siya, dapat mas mahalin mo siya. And sabi dito, take delight in honoring each other. So, kunyari, may nagawa ang ibang tao sa atin. Wag natin silang gagantihan. Kasi syempre, masisira nga ang ating testimony. So, ayan. Para tayo ay makapag-share sa ibang tao, ayan. So, para ma-share natin yung ibang tao, so, we need a heart. Ayan, you need a heart. So, ibig sabihin, ano ba yung meron sa pusong to? So, kailangan yung puso mo ay merong love. Siyempre, unang-una yung love kasi nga ito yung foundation. So, pag meron ka ng love, magpo-flow na doon na may care ka, may patience ka, may understanding ka, at may burden ka sa iba, may compassion ka. So, kung hindi pa ganito ang puso mo, kung wala kang burden, kasi pag sinabi nating burden, parang hindi mo na kayang makita yung ibang tao na nawawala or parang malayo sa Diyos. Yun kasi ibig sabihin ng burden, di ba? So, kung wala kang ganitong puso, so hingin mo muna sa Diyos na baguhin ang puso mo kung hindi pa ganito. Ayan, kasi mahirap na mag-share kung walang puso. Alam nyo bakit? Tanungin nyo ako bakit? Bakit? Ayan, kasi, kunyari, shasharean mo. Ayan, kunyari, shasharean mo yung isang tao, wala kang heart. Isang reject niya lang sa'yo, isang persecute niya lang sa'yo, magtatanim ka na agad ng sama ng loob. Ito naman, kailangan nga ito ng Diyos kasi ganito yung buhay nito tapos hindi pa papakinggan. So, magkakaroon ka agad ng sama ng loob kasi nireject ka. So, ayan, inaway. Ayan, so, maaaring manghina ka, ma-discourage ka, at mawalan ka na ng gana magpahayag ng salita ng Lord. So, ganun, pag wala kang puso. So, konting ano lang sa'yo, tisod ka agad. Ayan. Yun. Konting ano agad, tisod ka na. Kasi nga, hindi guarded yung puso mo. Wala ka talagang care, wala kang love sa kanila, wala kang patience. Kaya isang reject pa lang, bala ka nga dyan. Sige, bahala na si Lord sa'yo. Sana batukan ka ni Lord, di ba? May mga ganun na agad sa atin. So, kailangan talaga natin ng puso bago tayo share. So, tandaan po natin na kulang ang paglilingkod mo sa ministry. Ayan, so dito yung iba kasi syempre 'di ba, bilang bago tayo, gusto talaga natin na maging on fire sa ministry. Lord, gusto ko maging Lord, gusto ko sa dance, gusto ko sa ushering, gusto ko sa hospitality. Pero sabi ng Lord, you must also be in a mission. Paano ba pag sinabing mission? Kasi pag sabing ministry, ito lang ay around the church. So sa loob lang ng simbahan. Pero pag sinabi ng Lord na mission, ito ay ang paglabas natin sa simbahan. So, hindi lang dapat kapatiran natin sa iglesia ang pinaglilingkuran mo. So, God also commanded you to go out, find lost souls, and bring them to Him. Ayan, bakit Tom yan? Mali ako dyan. Bring them to Him. So, si Lord, kinaman tayo na lumabas tayo ng simbahan. Hindi lang pwedeng na-stuck na tayo sa loob ng simbahan. Kasi sa loob ng simbahan kasi, mostly, yan talaga yan, mga yan, nakatanggap na kasi yan sa Lord. May kanya-kanya na ng ministry yan nakakakinig na ngayon ng salita ng Diyos. Pero, sino yung mga ngaral sa ibang tao? So, kailangan lumabas tayo ng
simbahan, hindi lang puro church, hindi lang sobrang on fire mo sa ministry, pero may nakakalimutan ka palang gawin. Sabi nga, di ba, yung Great Commandment, so, go and make disciples. So, ganun ang gusto ng Lord sa atin. So, kung ganun ang gusto ng Lord, so, hindi lang sa church, so, saan tayo sa start? So, syempre, mag-start muna tayo sa family natin. So, mag-start tayo sa family natin. Then, sa kaibigan, sa kapitbahay. And then, tsaka tayo lalabas sa mga di natin kakilala. So, if you did your part sa family mo, sa kaibigan mo, tapos nakatanggap na sila, o marahil hindi pa, pero nagawa mo na silang bahagian, so it's time for you para maghanap pa ng ibang kaluluwa. So, hindi ka dapat masastop lang sa church, hindi lang sa family, sa kaibigan mo. So, hahanap ka pa ng iba. So, sabi nga, di ba, madami nang aanihin. Ikaw na lang ang hinihintay ng mga yan. So, ang dami-dami ng mga i-harvest. So, ikaw na lang talaga ang hinihintay. Kaya nga, di ba, minsan, may sharean ka sa kalye, ganyan. Pag pinatanggap mo sila, naiiyak agad sila. Kasi nga, parang naghihintay na lang talaga parang ready na talaga yung heart nila. Ikaw, tamad ka, ayaw mong kumilos. Pero ikaw na pala yung hinihintay ng mga yan. So, sabi nga ayan, amen. So, di ba yung sa eto isi-share ko. Ayan, naalala ko kasi nag-chat si Ren. Di ba dun sa mga nag-aaral ng SOL, di ba meron silang doon, yung sa bus, sa mall, tapos sa street. Ayan, practical. So, sila mama kasi, di ba, na-assign sila sa mall. Inaaya niya nga kami, kaso meron kaming youth dito sa Limons na may fellowship kami. Eto, hindi niya pa ito na-share, pero uunahan ko na siya. Ayan, kasama ko si mama yan. Unahan ko na siya. Kasi doon, pagdating niya dito, may kinwento siya. Meron daw kasi siyang sharean dapat. Kaso, parang nagpo-phone kasi siya. Tapos, sabi niya, kuya, saglit lang to, ganyan, ganyan. Tapos, nagpo-phone lang siya. Parang ayaw niya. Sabi niya, naglalaro pa kasi ako. Sabi niya, gano'n. Tapos, sabi ni mama, o sige, okay lang po, God bless. Tapos, umalis na siya. Tapos, nung pag-alis niya, nakita niya dun sa mukha ng lalaki na parang nanghinayang siya na parang sinasabi nito na konting pilit pa sa akin makikinig na ako. Parang ganun yung impression. So, kinuwento niya sa akin kagabi. Tapos, nakarinig siya ng audible voice kay Lord. Sabi ng Lord sa kanya, audibly to so narinig niya talaga ang Lord. Sabi ng Lord, balikan mo. Si mama, tigas na ulo ni mama, hindi niya binalikan. Pero, parang hindi pa siya tumagal, lumingon siya dun sa lalaki. Tapos nakita niya si Tita Ana na nag-share dun sa lalaki. Tapos, alam niyo, yung lalaki, binitawan niya talaga yung phone niya. Tapos nakinig siya agad kay Tita Ana. Ibig sabihin pala, no, naghihintay na lang talaga yung lalaki. So, minsan, yung ganun kasi yung mga tao, parang nahihiya pa sila na i-accept si Jesus. Pero, andun na talaga yung heart nila na makakinig. So, kagaya nun, na-amaze si mama, sabi niya, kahit hindi siya nakinig agad kay Lord, nabalikan yon, ginamit naman ni Lord si Tita Ana para sharean yon. Kasi paglingon niyang ganun, nakita niya si Tita Ana na sharean yung lalaki. Tapos ang ginawa ng lalaki, binaba niya agad yung phone niya. So, ganun din sa ibang tao. So, hinihintay na lang tayo ng mga yan. So, di ba nga, natutunan na natin all about love. So, sa paanong paraan mo muna sila dapat mahalin? Siyempre, unang-una sa prayer. So, di ba, hindi naman yan humayo yung mga tigasol naman na nag-aaral. Di ba, hindi naman sila humayo agad. So, siyempre, pinag-pray muna nila yung mga hahayuan nila. So, yung iba pa nga siguro, nag-fasting, pinasting pa nila. So, ayun. So, kailangan, mahalaga talaga yung prayer. So, sabi nga doon sa libro na nabasa ko, sabi, ayan, sige, paki-flash po. Sabi, prayer is the most important tool. People may refuse our love or reject our message, but they are defenseless against our prayers. Like an intercontinental missile,
you can aim a prayer at a person's heart whether you are 10 feet or 10 miles away. So, ibig sabihin, ma-reject man ang message natin, kunyari, nag-share tayo, bigla silang nag-earphones, o takpan nila yung tenga nila, o kaya walk outan nila tayo, pwedeng ma-refuse nila yon, pwede nilang tanggihan yon, pero yung panalangin natin, wala silang magagawa sa panalangin natin. Kasi yung prayer natin, sa spiritual kasi yan spirit to spirit kasi yan. Sa spiritual realm tayo lumalaban. So, wala silang magagawa. So, kasabi nga dito, 'di ba? Kahit 10 feet or 10 miles away, kayang abutin ng panalangin mo. Ayan. So, sinasabi ng Lord dito, ibabad mo sila sa panalangin. Kung hindi man agad-agaran makatanggap yung mga sinesharean mo, still pray for them na, Lord, kung pwede ko lang ipukpok tong word of God sa ulo nila ginawa ko na Sino kaya yung lagi nagsabi ng gano'n? Lord, kung pwede lang i-ano ko to sa mama ko kung pwede ko lang ipukpok to Ayan. 'Di ba? Ginawa ko na. Pero nga, hindi gano'n. Kahit ipakain mo pa sa kanila yung Bible, hindi talaga yun makakatanggap kung hindi mo sila ipinagpipray. So, kailangan ipag-pray mo para yung puso nila, pusa daw no? Yung puso nila ay maging matabang lupa. So, in God's time, magiging matabang lupa din ang mga yan. So, kung matigas pa yan, diligan mo lang ng panalangin kasi yan ay lalambot. So, iwasan or i-reject man tayo ng mga tao pag tayo ay nagbabahagi ng gospel, pero hindi nila maiilagan yung prayer natin. Hindi ba rin, uy, ayan yung prayer ni Angela, uy, ayan yung prayer ni Laren, nila Sheki. So, hindi nila maiiwasan yung prayer natin kasi ito ay nasa spiritual realm. So, ang Lord ang tunay talaga na nakilos dito. So, syempre, pag-pray, sasabayan din natin to ng care. So, kaya nga 'di ba sa P40 laging sinasabi, pray, care, share. Ayan. Kaya kailangan kumilos ka. Ayan, huwag kang tamad. Ayan, huwag tayong tamad. So, yun. So, yun ang 2 points na ibinigay ng Lord sa atin. So, paano doon tayo mag-share? So, bago pala tayo mag-share, kailangan, una, meron tayong love for God. At pangalawa, love for others. Kasi kung wala tong dalawang to, hindi tayo makakapag-share. Ayan. So, sige nga. Ayan. Sige. Nawala yung PPT. So, sabi sa conclusion, ayan. So, sabi sa conclusion, if we make love the foundation and the reason why we share Jesus, we will be sure that our hearts are in the right motive. So, magkakaroon tayo ng kagalakan kasi tama na yung puso natin. Pag tinanong tayo, bakit ka nag-share? Kasi kasi mahal ko kasi si Lord, tsaka mahal ko yung kapwa ko. So, tama na yung puso natin. So, magkakaroon tayo ng kagalakan. So, sharing Jesus with other people will give you the fuel to walk through your journey as a Christian. So, it will ignite your fire more. Kasi di ba pag tayo nag-share sa Facebook, tapos ng verses, tapos may nag-heart dun sa post natin. Di ba parang, hala, hinart niya, ibig sabihin, nakaka-relate siya, or ibig sabihin, naintindihan niya yung pinost ko. Di ba nagkakaroon agad tayo ng parang ng joy sa puso natin? So, ganun din. So, ayan, ibig sabihin, di ba, nabasa niya. So, ganun din pala pag tayo ay nag-share. So, mas magkakaroon tayo ng joy na, sige, next time, mag-share na ako sa iba. Di ba, parang mas nagkakaroon tayo ng fuel na mag-init pa sa pagiging Kristiyano. Kasi naniniwala ako, sabi din ni Papa, ang isang Kristiyano na hindi nagbabahagi ng salita ng Lord, mahina siya kasi kulang ang pagiging Kristiyano mo kung hindi ka nagbabahagi ng salita ng Lord. So naalala ko din, sabi ni Nanay Jen
nung Sunday nagtestimony siya, sabi niya parang sa isang araw na hindi siya makapag-share ng word of God, parang feeling niya hindi siya Kristiyano. So, ganun din dapat ang maging heart natin. So, kulang tayo kung hindi tayo nagbabahagi. So, next slide. Assess yourself right now. Yan. If you will truly love God and your neighbors, whatever hindrances will try to stop you. Ayan, you will never be discouraged for you are now rooted in love. So, ibig sabihin, pag ikaw ay rooted na sa pag-ibig, hindi ka na agad-agad madi-discourage ng rejection, ng persecution, at ng kung ano man. So, sabi nga dito sa 1 Corinthians 6:14, and do everything with love. Kasi pag ginawa mo ang lahat ng bagay ng may pag-ibig, magaan lang to at hindi ka mapapagod. So, Lord, 11 years ko na atang sinesharean yung ganito, ganyan. Yung parang 5 years ko na atang sinesharean tong kaklase ko at tong magulang ko, bakit hindi pa din nakakatanggap to? So, pag ginagawa natin out of love, so hindi tayo mapapagod. And next slide, do not worry about your age, skills, abilities, trials, or anything that prevents you from sharing, for the Lord will put the words in your mouth. So, vessel ka lang, be. Ayan, ikaw ay daluyan lang. So, hayaan mo ang Diyos ang magsalita para sa'yo. So, hindi naman ikaw ang magsasalita eh. So, huwag kang kabahan. Step out of your comfort zone. So, sabi nga, di ba, sa Jeremiah 1:8-9, and don't be afraid of the people, for I will be with you, and I will protect you. I, the Lord, have spoken. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, look, I have put my words in your mouth. So si Lord ang magbibigay ng mga tamang salita na dapat mong sabihin sa mga tao. Sasabihin mo, Lord, baka di maayos yung paliwanag ko. Huwag kang mag-alala kasi si Lord ang magbibigay ng liwanag para maintindihan nila ang paliwanag mo. So, huwag kang mag-alala na, Lord, feeling ko hindi maayos yung paliwanag ko. Si Lord ang magbibigay ng liwanag sa kanila. And lastly, ayan, the enemy will hinder you from sharing Jesus, but take heart, God is with you. So sabi dito sa Jeremiah 1:19, they will fight you, but they will fail. So madaming magiging hadlang para tayo ay mag-share ng word ng Lord. Pero sabi ng Lord, for I am with you and I will take care of you. I, the Lord, have spoken. So, yun po ang salita ng Lord. So, again, make love your foundation. Make love our foundation in sharing Jesus among others. So, yun po, sana po ngayong gabi tayo po ay nag-reflect na bakit nga ba natin kailangan mag-share. So, ito lang ba ay sinabi ng pastor? Ito lang ba ay dahil sinabi mo kasi Lord eh. So, sabi pala ng Lord sa gabing ito, kailangan puno kung bakit natin sa ipapahayag ay dahil sa pag-ibig. So, pag-ibig natin sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Yun lamang po. All praises to God. Amen. Clear po ba ako? Medyo malag po kasi. Ayan. Amen po. Glory to God po sa buhay ni Ate Irish. Ayan. Grabe po yung word po ng Lord at pinakapunot-dulo po nito ay ang pag-ibig. Pag-ibig na nagmumula sa Lord. Dahil kung wala ito, alam ko, hindi natin makakayang i-share o ipagmalaki ang Diyos sa mga tao. Ayan po. Ngayon po,
Dalako na po tayo sa ating prayer for the country na pangunahan po ni Ate Andy. Nandito po ba si Ate Andy? Since wala po si Adam. Andy? Andy? Hindi ba si Andy? Kasama niya si EJ, ayan o. Di ata naririnig. Sige po. Since hindi po ata tayo na irinig ni Ate Andy, Ate Ashley, baka po prayer for the church and country po. Nagsalita lang ako. Sige po, let us all pray po. Dumako po tayo sa pananalangin. Para sa ating church and country. Ba't ako hinihinga? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, patuloy na pinupuri ka namin, sinasamba sa oras na ito. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na dakila ka. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon, na buhay, Panginoon, na patuloy na nag-iingat at namumuno, Panginoon, sa aming country, Panginoon, at maging sa aming church, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, ah, ah, pinapanalangin, dinudulog namin, Panginoon, itinataas namin, Lord God, ang aming church, Lord God, hallelujah, ang sustanging pag-asa, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang alam na ang nagtayo, Panginoon, hallelujah. Panginoon, dinadalangin ko, Lord God, ang bawat leaders, ang bawat pastors, Lord God, ang bawat manggagawa mo, Panginoon, na ginagamit, Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Unang-una, Panginoon, ang aming mga pastors, Panginoon. Hallelujah. Kayo, Panginoong Diyos, ang nakakakilala, Panginoon, sa kanila. Kayo, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na ah, magbigay, Panginoon, ng mga revelations, Lord God. Hallelujah. Patuloy na dinadalangin namin, Panginoon, na at dinadeclare, Lord God, ng double portion of your anointing, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung ano naman po, Panginoon, ng mga desires ng kanilang mga puso, Panginoon. Kayo, Panginoon, na magkaloob nito ayon sa inyong kalooban, O God. Hallelujah. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hindi man namin batid, Panginoon, ang kanilang mga problema, ang kanilang mga kahinaan o mga pinagdaraanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, kayo, Panginoon, ang sumama. Patuloy, Panginoon, na yakapin sila, Panginoon. Hallelujah. Let your Holy Spirit, Panginoon, hallelujah, ang sumama, Panginoon, sa bawat pastors namin, Panginoon, kung nasaan man sila, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ang lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga buhay ng aming mga pastor, Panginoon. Hallelujah. Tinatapakan namin ito in Jesus' name. Walang magagawa, Panginoon, ng kaaway, Panginoon. Hallelujah. Maging sa aming mga leaders, sa bawat leaders at mga workers, Panginoon, ng aming church, Lord God. Hallelujah. Kayo rin, Panginoon, nakakakita sa kanila, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maging sa bawat members, Lord God, ng aming ah, bahay-sambahan, Panginoon, hallelujah, kagaya ng narinig namin, Panginoon, sa mensahe niyo, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, patuloy, Panginoon, na dinadalangin namin, O God, hallelujah, yung puso, Panginoon, hallelujah, yung pagmamahal, Panginoon, na sa inyo nagmumula, Panginoon, ipagkaloob mo po ito sa aming lahat, O God, hallelujah, 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 we ask, Lord God, yung puso mo, Panginoon, kung paano kayo magmahal, Panginoon, kung yung compassion mo, Panginoon, sa mga lost, O God, sa lost souls, O God, hallelujah, patuloy, nabigyan mo kami, Panginoon, ng habag sa kanila, Panginoon, hallelujah, at ah, pinag-pray din namin, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, para sa ikalalago, Panginoon, ng inyong kaharian, O God, hallelujah. Maraming salamat, O God, at patuloy na dadalangin namin ang mga
pledgers and tithers, Panginoon, ng aming church, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na kayo ang mag-bless sa kanila. Patuloy, Panginoon, na kayo ang Diyos, Panginoon, na mag-ingat, mag-promote, O God, na magdoble, Panginoon, na kanilang ah, kinabubuhay, Panginoon, hallelujah. Nang sa gayon, Panginoon, hallelujah, makita nila, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, ay buhay, Panginoon, na totoo, Lord God. Hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, maging sa aming mga house churches, Lord God, sa Dream Homes, Panginoon, dinadalangin din namin sila, Panginoon. Hallelujah. Kayo patuloy na kung paanong binabless niyo, Panginoon, ang HTP main, Panginoon, gayon din, Panginoon, sa Dream Homes, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa mga churches namin, Panginoon, sa bawat activities, sa bawat services, Panginoon, kayo, Panginoon, sumama at patuloy na maghari, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na dinedeclare namin, nakikita namin, Panginoon, yung multitudes, Panginoon, hallelujah, na mga souls, Panginoon, ay dadako, Panginoon, ng lahat ng mga yapak, Panginoon, ng nawawala, Panginoon, ay matatagpuan, Panginoon, at gagamitin mo, Panginoon, ang church namin, Panginoon, ang church niyo, Lord God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa. Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat, Panginoon. Kung ano man, Panginoon, ang kakulangan, Panginoon, sa aming church, Panginoon, sa constructions, Panginoon, kung ano man, Panginoon, dapat pang ayusin, Lord God. Hallelujah. Naniniwala kami na kayo, Panginoon, mag-provide. Kayo, Panginoong Diyos, ang magbibigay ng lahat, Panginoon, na pangailangan namin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon. Hallelujah. Salamat, salamat, O God. Gayon din, dinadalangin namin, inaalala rin namin, Panginoon, ang lahat ng may sakit, Panginoon. Hallelujah. I declare and I decree, O God, total, hallelujah, and complete healing in Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Hallelujah. Kayo, Panginoon, ang magpagaling, Panginoon, sa bawat may sakit sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Hipuin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Maraming maraming salamat, O God. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin, Panginoon. Itinataas din namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, ang inyong bansa, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagtatag, Panginoon. Kayo ang Diyos, Panginoon, ang Diyos, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, nagpapakumbaba kami, Lord God. Lord, patawarin mo, Panginoon, ang Pilipinas. Lord God, sa lahat ng kasalanan, Panginoon, sa lahat ng kasalanan, Panginoon, ng Pilipinas, Lord God, yung immoralities, O God, hallelujah, hindi ko nabanggit lahat, Lord. Alam mo ito, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin niyo ang bansang Pilipinas, Lord God, hallelujah. Pagkat hindi namin alam, Panginoon, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Hallelujah. Lord, dinadalangin namin, Lord God, hallelujah, ang mga namumuno, Panginoon, hallelujah, ang mula sa presidente hanggang sa nakamababa, Panginoon, na oficiales, Lord God, hallelujah. Lord, kayo, Panginoong Diyos, hallelujah, ang humawak sa kanilang mga buhay. Alam namin, Panginoon, naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, na kayo, Panginoon, na naglagay sa kanila sa posisyon nila, Lord God, hallelujah. Alam namin na kalooban mo ito, Panginoon, hallelujah. Lord, dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo sila, Lord God, ng puso, Panginoon, na nandun yung pagiging servant, Lord God, sa mga mamamayan, Panginoon. Gayon din, Lord God, bigyan mo sila ng takot sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo sila, Panginoon, ah, bigyan niyo sila, Panginoon, ng awa, Panginoon, ng pagmamahal na kinakailangan nila, Lord God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, na makilala ka nila, manampalataya sila, Panginoon, sa inyo. Sa inyong hindi lang makilala, Panginoon, kundi manampalataya, Panginoon, sa inyong pangalan, kay Jesus, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Higit lalo, Panginoon, inaalala namin, Panginoon, ang aming Pangulong Bongbong Marcos, Lord God. Hallelujah. Kayo, Panginoon Diyos, ang nakakakita sa kanyang buhay, sa kanyang puso, Panginoon, sa kanyang mga layunin, Lord God. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga plano niya, Panginoon. Hallelujah. Lord, kayo, Panginoon, ang
ang kalooban niyong masunod lahat, Panginoon. Hallelujah. Alam namin na hindi niyo hahayaan, Panginoon, na mapahamak, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin din namin, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng sektor ng aming mga sektor, Lord God, yung educational sector, Panginoon. Hallelujah, sa mga teachers, sa mga estudyante, Panginoon. Hallelujah, kayo, Panginoon, ang ayos nito, Panginoon. Hallelujah, sa darating na school year, Panginoon. Hallelujah, kayo mag-iingat, Panginoon. Di pa tapos, Panginoon, ang pandemya, Panginoon. Hallelujah. Pero dalangin namin, Panginoon. Hallelujah. And we claim, O God, hallelujah, na ito ay tapos na, Panginoon. Ito ay malaya na, Panginoon, ng bansang Pilipinas sa sakit na ito, maging sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maraming maraming salamat, O God. Hallelujah. Hallelujah. Kung may mga dalangin man, Panginoon, may mga concerns, Panginoon, na hindi ako naisama, Panginoon, nakaligtaan ako, Panginoon, ng mga dalangin, Lord God, mga concerns, Panginoon, sa bansang Pilipinas at para sa aming iglesia, Panginoon. Kayo ang nakakaalam dito, Panginoon. Hallelujah. Itinataas namin lahat sa inyo. Hallelujah. Kayo, Panginoon, na maghari. Kayo, Panginoon, ang manguna sa lahat, Panginoon. Ang kayo, Panginoong Diyos, ang ah, mag ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Ito lamang aming salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, amen po. Thank you po kay Ate Ashley na nag-pray for our church and country. Ngayon naman po, announcement na po. Ayan, mukhang wala po tayong PPT, pero regular announcement. Ayan po, sige po. Nag-chat po si Ate Rain. Si Ate Rain po ang magko-closing, kaya kung may mga prayer concerns po kayo, chat lang po kayo kay Ate Rain. So, yun nga po. Dako po tayo sa ating announcement. Yung mga regular announcement lang po natin. Unite Devotion every Tuesday, 7 p.m. Ayan, huwag po kayo mahiyang mag-join. And kung pwede po tayo mag-invite pa po ng ibang mga youth, mga kabataan, mga kaklase, kaibigan natin na gusto nyo pong sharean or pwede nyo pong i-share yung link natin sa kanila. Ayan po. Bukas po, midweek service at 6 p.m. HTP Church po. Pero meron din pong online sa mga nais pong umattend pero di po talaga kayang makapunta ng on-site. Pwede po kayong humingi ng link sa ating MM. Ayan po. Next po, prayer night every Friday po. Ayun, every Friday po yung prayer night natin. Kaya inaanyayahan po ang lahat na sama-sama po tayong manalangin on-site and online din po. Ayan. At ang ating Sunday service this coming Sunday, inaanyayahan din po ang lahat na pumunta tayo sa ating iglesia. Meron po tayo sa HTP Dream Homes at exactly 8 a.m. And sa HTP Main Church naman po is 2 p.m. Ayan po. Ano pa po ba? May announcement pa po ba? This Saturday po ata, naka-assign po ang youth ministry. Kung hindi po ako nagkakamali. Naka-assign po ang youth ministry para sa Bethel Room. Ang lahat po ng kabataan ay inaanyayahan po na umattend at sama-sama nating ipanalangin ang fire ng Lord para sa mga kabataan at iba pang pong mga prayer concerns. Napagod pa ka doon. Ayan. Sige po. From PMs po, baka po meron pa po kayong ibang announcement. Meron pa po ba? Addition. Wala naman siguro, be. Pero siguro, yung sa mga youth house leaders, yung parang designation nyo ng, like, sino yung GC manager, attendance manager, tsaka discipler. Yun lang, remind lang po. And thank you sa buhay nyo na nakikita namin yung fire nyo po sa faith nyo. Yan.
Ayan, amen po. Sige po, Ate Ray. Noted po yan. Magsisend po kami mamaya. At meron po ba or wala na po? At okay, mukhang wala na po tayong announcement. Sige po, closing prayer na po tayo, Ate Ray. Sige po. May mag-send pa po ba po? Ang natanggap ko lang po ay, ang natanggap ko lang po sa yung mga nag-prayer request po ay si Andrea po, si James, si Carmelo po, tsaka si Ashley. Meron pa po bang gustong humabol? Huwag po kayong mahihiya. Ako lang to. Hindi, sama-sama po nating ipanalangin sa Lord. Kung may gusto pong humabol, go po. Ayun, si Kyle, yung sa school na papasok. Okay po. Noted po, Ate Kyle. Send na lang po kayo po sa comment section, sa message, inbox, meeting chat. Kung may gusto pang humabol, start na po tayo ng prayer. And I hope na lahat tayo ay maraming natutunan sa buhay ni Ate Irish, and baunin po natin ito hindi lamang ngayon kundi sa mga susunod na araw at maging hamon din. Sige po, tayo po lumagay sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. We worship you, we glorify you, we exalt you, Panginoon Lord. Maraming salamat po sa bawat kabataan na nandito, na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita. Kayo po ang Diyos na humawak sa kanilang mga buhay, sa pamilya nila, Lord God, sa pag-aaral, at sa kanilang mga personal na buhay. Kayo po ang Diyos na may hawak ng lahat at mas nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ngunit Panginoon, right now I am praying na patuloy niyo pong bigyan ng mainit na pananampalataya ang bawat kabataan na Lord, we will proclaim your word, we will share the gospel to other people, especially to the person we love, Panginoon, to our family, to our friends, to our schoolmates, so God. At kayo po ang Diyos na magbibigay sa amin ng boldness, ng burden, ng courage, oh God, to share it to other people. Kaya naman, Lord, kayo na po ang Diyos na magbigay lamang po sa amin ng kabigatan na ito at tulungan niyo po kami na malakaran ito ng andun po yung pagsama mo. And ngayon, Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa buhay ni Ate Irish na ginamit mo po ngayon. Panginoon, tunay nga na kayo ang Diyos na buhay sa kanyang buhay, na patuloy po siyang ginagamit mightily sa iba't ibang kaparaanan. Lord, kayo po ang Diyos na mag-bless sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga ministry na kinabibilangan. I pray and I speak in the name of Jesus that you will continue to give her fresh revelations that comes from you, and let the sustaining grace of God ang manguna sa kanya sa bawat ginagawa niya po, Panginoon. Lord, I may not know kung ano po yung mga nararamdaman niya personally, but Lord, kayo po ang Diyos na nakakaalam, lalong-lalo na po sa kanyang prayer life, oh God, na Lord, kayo po ang Diyos na sasagot nito sa inyong perfect timing, oh God. Thank you, Lord God. Thank you for her life at sa mga ginamit niyo rin po sa gabing ito. Lord, kayo po ang Diyos na mapagpala, Panginoon, sa buhay nila. Kayo po ang Diyos na magbigay lamang po, Lord God, ng blessings upon blessing, favor upon favor, oh God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. And as one youth, oh Lord, nananalangin po kami, Panginoon, para sa prayer request ng aming mga kapatiran, Lord God. I pray po, Panginoon, unang-una po kay Andy, Panginoon, Lord, na nakikita niyo po yung karamdaman niya, Panginoon, na I may not know kung ano man po yung masama, Lord God, sa kanya, sa kanyang pakiramdam. But Lord, kayo po ang Diyos na great healer, Panginoon, na Lord, you will restore her health, oh God. Patuloy niyo pong igagawad sa kanya yung mapagpala mong kamay upang igawad ang kagalingan na nagmumula lamang po sa inyo. Tanggalin niyo po, Panginoon, discomfort, Lord God, sa kanyang buhay at kanya pong maranasan yung
yung mapagpala mo pong kamay na nagpatuloy na magpapalakas, na patuloy na mag-restore ng kanyang katawan. And Lord, I also pray din po para sa prayer request, Lord God, ni Carmel. Nakikita niyo po yung desire ng batang ito sa salvation ng kanyang family at patuloy po siya, Lord God, na mas lumalim, Lord God, yung love niya po sa inyo so that he will be able, Panginoon, to share love, to share Jesus to his family, Panginoon. Kayo po ang Diyos na magbigay sa kanya, Lord God, ng mas marami pa pong kaalaman para maibahagi niya po ito sa kanyang family and ganyan din po sa kanyang friends. Patuloy nawa na makita ng mga tao, Lord God, yung glory mo sa kaniyang buhay at patuloy niyo po siyang baguhin nang sa gayon ay makita ng mga tao, Lord God, yung wangis mo sa kaniyang buhay. And Lord, maraming salamat po sa buhay ni Carmelo. Patuloy niyo po siyang i-convict, Lord God. Patuloy niyo po siyang gabayan, Lord God, sa kanyang pananampalataya. And ganyan din po, I also pray din po para sa desire, Panginoon, ni Ashley na magkaroon, Lord God, ng YCFO, God, para next school year, Panginoon. Lord, nakikita niyo po yung burden ng batang ito na kayo po ang Diyos, Lord God, na nagbibigay sa kanya ng love and compassion to other people. Lord God, continue to guide her to the path where you've called her, Panginoon. Kayo ang Diyos, nakikilos lamang po sa kanya. You will equip her and i-direct niyo po siya sa mga tao na mababahagi na niya ng mga salita mo, Panginoon, at tutulungan niyo po siya, Lord God, na makagather ng mga tao, Lord God, na makatutulong niya sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Lord God, continue to prepare her heart, continue to prepare her personally and sa kanyang ministry, Lord God, na kinabibilangan. And Lord, I also pray din po para sa prayer ni Kyle na nakikita niyo po yung sitwasyon niya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Napasukan na po nila this week. Kayo po ang Diyos, Lord God, na mag-aayos ng schedule niya. Nawa ay wala pong masagasaan na mga conflict, Lord God, sa schedule between church and school. Kayo po ang Diyos na magbibigay sa kanya ng strength, na tutulungan niyo po siya mag-manage ng kanyang oras, at bibigyan niyo po siya ng wisdom para ma-sustain, Lord God, yung pag-aaral niya and ganyan din po sa kanyang ministry. Kayo po ang Diyos, Lord God, na magbigay ng fire, Panginoon, sa kanyang puso at ayusin niyo po ang kanyang puso kung meron man pong dapat ayusin, Lord God. Lord, I pray and I speak in the name of Jesus that you are transforming her, that you will give her a responsive heart, a clean heart to Jesus. And kayo po ang Diyos lamang na mag-guide sa kanyang buhay, Lord God, sa pananampalataya niya at sa kanyang personal na buhay. Salamat po, Panginoon. And gayon po, I also pray din po para sa prayer ni Luke na tulungan niyo po siya, Panginoon, na humihingi po siya, Lord God, ng guidance and wisdom, Panginoon, para sa pasukan. Lord God, nakikita niyo po kung gaano ka-burden ang pag-aaral sa mga estudyante. Kaya I pray, Lord God, sa buhay ni Luke at sa mga estudyante, Panginoon, na bigyan niyo po ang bawat isa ng wisdom at yung pagsama niyo po ang siyang kumilos. I pray for physical strength and good health po, Panginoon, para sa buhay, Panginoon, ni Luke at ng kanyang buong sambayanan. I pray, Lord God, na tutulungan niyo po siya, Panginoon, na magkaroon, Lord God, ng healthy lifestyle, Panginoon. And ganyan din po, yung desire po ng batang ito, Panginoon, yung faith niya, Panginoon, na nais niya pong mapagaling po yung mami niya, Panginoon. I pray for complete healing, Panginoon, sa buhay ni Mami Grace, Panginoon. Kayo po ang Diyos lamang na magbigay ng kagalingan, magbigay ng complete restoration, Lord God, sa kanyang pangangatawan. Lord God, maraming salamat po sa buhay ng mga bawat kabataan na nandito. And nakikita niyo po ang pananampalataya ng bawat isa, Lord God. Hindi po kami aalis na wala po kaming nabaong aral, kundi aalis po kami sa Zoom meeting na ito, baon-baon, Lord God, yung mga aral na natutunan namin mula sa iyo. At kayo po ang Diyos na magbigay ng kapahingahan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you po sa buhay niyo. Hihi. Ayan. Sige po. Since tapos na po tayo,